Hello mga ka-chofam! Welcome back to our channel! Sa video na ito ay pag-uusapan natin yung mga tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili muna kung kayo ay mag-aasawa ng Koreano, magpapakasal sa Koreano, o kaya naman nangangarap na magkaroon ng Koreanong asawa. Pag-usapan natin yan habang ako ay maghihiwa ng sibuyas. Ito ay malalaking sibuyas. Oh. Malalaking sibuyas. Hinihiwa ko ito at nilalagay talaga sa bowl at saka nilalagay sa freezer para matagal. Kasi kung sa ref lang, sa taas ilalagay, natutuyo ito, natutuyo yung dahon. So pag tuyo na, hindi na mapapakinabangan. Kaya ganito yung ginagawa ko. Nakakatipid at walang nasasayang talaga. Okay, ano yung mga tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili muna bago kayo magpakasal sa Koreano at pumunta dito sa Korea? Unang tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili ay kung kilala na ba ninyo yung pakakasalan ninyong Koreano? Alam mo na ba yung ugali niya? Yung family background niya? May alam ka na ba? Dapat ninyong makilala muna yung inyong pakakasalan kasi may mga Koreano nananakit ng asawa. May mga Koreanong mas mahalaga yung kanilang kaibigan kaysa sa asawa. Mas marami yung oras niya sa kanyang kaibigan. Laging nag-iinuman kasama ng barkada. May mga Koreanong addict sa online games. Mahirap po yan. At maraming Koreano ang walang religion. So, dapat kilalanin niyo yung inyong pakakasalan. Huwag magmadali sa pagpapakasal. Kailangan yun kasi panghabang buhay yung pag-aasawa. Kung gusto mo na maging matagumpay ang buhay may asawa mo, kailangan kilalanin mo yung mapapangasawa mo, di ba? Pangalawang tanong, handa ka na ba sa responsibilidad ng may asawa? Alam naman natin na yung pag-aasawa, kaakibat talaga niyan yung napakalaking responsibilidad. Lalo na kung ang mapapangasawa mo ay ibang lahi. Itanong niyo yan sa inyong sarili. Okay, yung pangatlong tanong, handa ka na bang talikuran ang kultura ng Pilipino at yakapin yung kultura ng mapapangasawa mo? Kung pupunta ka sa ibang bansa, huwag mong asahan na yung kultura nating mga Pilipino ay yun pa rin ang gagawin mo. Iba na po. Kaya kung hindi ka handa sa kultura ng iba, mag-isip ka muna bago magpakasal. Pang-apat na tanong, kung kayo ay magpapakasal sa Koreano, handa ka bang magsilbi sa mga in-laws mo kung meron? Kung meron kang magiging in-laws, may mother-in-law at saka father-in-law, handa ka bang magsilbi? Kasi karamihan, kasama yun sa pagsisilbihan mo. Hindi lamang ang asawa mo ang pagsisilbihan mo, kundi pati yung mga magulang niya. Lalo na kung kayo ay magkasama sa isang bahay. Mabuti kung bubukod kayo kaagad. Pero kung hindi, pagsisilbihan mo sila. Ito pa yung kasunod na tanong. Handa ka bang mamuhay na dinidiktahan o pinapakialaman ang buhay mo? Okay, ganon. Handa ka ba sa ganong sitwasyon? Kasi dito sa Korea, karamihan po sa mga manugang, sa mga asawa ng Koreano, ay pinapakialaman ng mga in-laws. Lalo na ng mother-in-law. Yung mother-in-law daw ay numero unong pakialamira yon. Kahit na yung pagkain na lamang na isusubo mo, pakikialaman pa yan. May naririnig pang galing sa biyanan. Ganon. At sa pagpapalaki ng mga anak, nakikialam talaga sila. Nakikialam sila sa paraan ng pagpapalaki sa mga anak. Maging sa pagkain ng mga anak, merong mga biyanan na ganon talaga. Marami ang nagrereklamong Pinay na ganyan yung kanilang biyanan. Pinapakialaman ang lahat. Parang wala na raw silang say sa kanilang mga anak. Kasi yung mother-in-law na yung nag-take charge ng responsibilidad ng ina. Parang ganun. Pinapakialaman lahat.
So, handa ka ba sa ganung sitwasyon? Kung sakali. Kung sakali lang naman. Kasi hindi natin alam kung ano ang magiging sitwasyon mo. Mabuti kung yung magiging biyanan mo ay mabait. Kasi meron namang mga mababait. May mga masuswerte namang Pinay sa kanilang biyanan na sobrang bait. Meron pong ganon. Pero dahil hindi mo pa naman alam yung magiging sitwasyon mo dito, mas mabuting tanungin mo yung sarili mo kung handa ka sa ganung sitwasyon. Tanungin mo rin yung sarili mo kung handa kang mag-stay sa bahay. Mag-stay sa bahay. Kung okay lang sa'yo na yung buhay mo dito sa Korea ay nasa bahay ka lang. Na taga-alaga lang talaga sa mga anak, taga-asikaso sa asawa, tigasin sa bahay. Kasi may mga Koreano na ayaw nilang katrabahuin ang kanilang asawa. Nasa bahay lang. May mga ganon. At eto pa yung itanong mo sa iyong sarili. Dahil kung ang plano mo ay pupunta ka dito sa Korea at magtatrabaho talaga by hook or by crook, tanungin mo yung sarili mo kung handa kang kumayod kagaya ng kalabaw. Handa ka bang kumayod na parang kalabaw? Bakit parang kalabaw? Kasi po, karamihan dito sa Korea, yung mga nagtatrabaho sa labas, nagtatrabaho sa, sabihin natin, nagtatrabaho sa factory, sa restaurant, o kung ano man, nagtuturo, yung mga nagtatrabaho, pagdating sa bahay, sila pa rin yung gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Opo, sila pa rin yung magluluto, maglilinis, maglalaba, mag-aalaga sa mga bata, at minsan yung iba ay kapag nandyan pa yung kanilang in-laws, mother-in-law, pagsisilbihan pa rin. Pagdating nila galing sa trabaho, sila pa yung maghahain ng pagkain para sa kanyang asawa at sa in-laws or sa mother-in-law nakasama sa bahay. At saka pagkatapos mong maghanda ng pagkain, iiwan ka rin mag-isa sa kusina. Ikaw pa rin yung mag-iipin. Kaya tanungin mo sa sarili mo kung kaya mo ang ganong sitwasyon na kayod kalabaw talaga. Todo trabaho para meron kang sweldo, pagkatapos, pagdating sa bahay, sa'yo lang. Karamihan sa mga Pinay, yan ang sitwasyon dito. Nagtatrabaho sila dito kasi nga gusto nilang magka-income, merong sweldo, makatulong sa pamilya sa Pilipinas, pero yun ang sitwasyon nila dito. Ito yung pinakahuli pero napakahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo bago ka magpakasal sa Koreano at bago ka talaga pumunta dito sa Korea. Kaya mo na bang ma-express ang sarili mo kapag nandito ka na sa Korea? Ang ibig kong sabihin dito ay kung marunong ka na talagang mag-Korean. Kasi kailangan po yan. Kailangan po yan kapag pupunta ka dito para hindi ka mahirapan pagdating mo dito. Mas mainam talaga na marunong ka nang magsalita ng Korean, nakakaintindi ka na para pagdating mo dito, maiintindihan mo ang mga maririnig mo. Masasabi mo yung mga gusto mong sabihin. Yun po ang kailangan kapag pupunta ka dito. Kung ang sagot mo sa mga tanong na yan ay oo, napakalaki yung posibilidad na magiging maganda ang buhay mo dito sa Korea. Magiging successful yung marriage life mo kung handa ka. Ibig sabihin, handa ka talaga sa mga responsibilidad na gagampanan mo at sa mga pagbabago sa buhay mo kapag nandito ka na. Kapag handa ka, syempre, magiging positive yung attitude mo sa tanggap sa panibago mong buhay. Dahil positibo ang pananaw mo, magiging madali ang pag-adjust para sa'yo. Positibo kasi ang pananaw mo sa mga pagbabago. Pero, kung ang sagot mo sa mga tanong na yan ay ewan, hindi pa, o bahala na, parang malaki rin ang posibilidad na mapabilang ka sa mga Pinay na ang nirereklamo ay miserable ang kanilang buhay dito sa Korea. Siyempre, dahil hindi ka handa sa iyong daratnan dito at hindi ka handa sa magiging responsibilidad mo.
Alam naman natin na kapag mag-aasawa, dapat pinaghahandaan po yan, di ba? Kahit naman dyan sa Pilipinas, kung mag-aasawa, kailangang paghandaan. Mas lalo na kung ang mapapangasawa mo ay ibang lahi. Iba ang kultura, iba ang salita, mas dapat na paghandaan mo yan. Kasi kapag nasa ibang bansa ka na, mahirap na po. Iba na yung usapan. Na kahit gustuhin mo man na bumalik na sa bansa natin, bumalik na sa Pilipinas dahil hindi maganda yung sitwasyon mo dito, hindi na yan basta-basta. Hindi na yan magiging madali para sa'yo. Lalo na kung meron na kayong anak. Hindi na yan magiging madali sa'yo. Na kapag nasa ibang bansa ka na, anytime makakauwi ka. Diba? Yan mga ka-chofam ang maibabahagi ko sa inyo na sana ay makatulong sa inyo sa pagdidesisyon kung kayo ay talagang magpapakasal sa Koreano. At para rin sa inyong paghahanda sa inyong magiging buhay dito sa Korea. At dalangin ko po na magkaroon kayo ng magandang buhay dito sa Korea. Na maging maayos ang inyong buhay may asawa at maging maayos ang inyong pamilya. Ayan, malapit ko nang matapos itong paghiwa ng sibuyas. At saka, nakakatuwa lang kasi ngayon lang ako naghiwa ng maraming sibuyas na hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak kasi kapag humihiwa talaga ako ng sibuyas, ang anghang ng sibuyas, eto maanghang sa mata, kaya grabe yung iyak ko kapag naghihiwa. Ngayon na nagsasalita ako habang naghihiwa, parang wala, hindi ko naramdaman yung anghang, walang anghang. Kaya hindi ako umiyak. Ngayon lang ito nangyari. Nakakatuwa naman. Ganito pala yung sikreto kapag maghihiwa ng sibuyas para hindi umiyak. Magsalita ng magsalita. Nire-recommend ko rin yung ganitong style ng ng sibuyas na hihiwain na at saka lagay sa bowl at i-freezer. Kasi matagal, hindi siya masisira agad. Kaysa sa ilalagay lamang natin sila sa ref ng buo. Kapag sa ref kasi, madali lang yung, madali lang masira ito kapag sa ref. At saka, yung ito nga, at ito yun, natutuyo siya. Ang buhay kasi dito sa Korea, laging busy sa kusina. So, mas mainam na ang ganito na ready na. Yung, kapag magluluto ka, kukunin mo na lang. Oo, di ba? Hindi ka na maggaganito pa, maghihiwa-hiwa. Okay na okay ako dito sa ganitong gawain ko. Dati kasi, nung unang dating ko dito, hindi ko ginagawa ito. Maraming nasasayang na sibuyas. Kasi nga, nilalagay ko lang dyan sa ref. Sa ref ko lang nilalagay yung hindi ko hinihiwa. Yun, ilang araw, natutuyo na yung dahon. Hindi na mapapakinabangan yung dahon. Sayang, di ba? Hindi nakatipid. So, yun, tiningnan ko talaga kung paano yung gagawin ko. Kasi wala nga akong matanungan dito eh. Yun, eto pala yung pwedeng gawin sa mga gulay. Pwedeng i-freezer yung gulay. Diba? Ayan, natapos ko na itong aking paghihiwa habang tayo ay nagkukwentuhan. At nakakatuwa dahil ako ay hindi umiyak. O talaga, hindi ako umiyak kahit marami akong hinihiwa. Okay mga ka-chofam, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!